Tuluyan nang ipinasara ngayong Martes ang Pogo Hub sa Kawit, Cavite. Ang huli at itinuturing na pinakamalaking Pogo compound sa buong Pilipinas. Dahil sa closure order, aabot sa 12,000 manggagawa ang nawalan ng trabaho. Ang tugon ng pamahalaan dyan, alamin sa balitang A to Z ni Ian Maghanoy. Maraming mawawalan pero kailangan. Ganito ang eksena sa isinagawang inspeksyon at tuluyang pagpapasara ng mga lisensyadong Pogo Hub sa Island Cove, Kawit, Cavite, Martes ng umaga. Mismong si Interior Secretary John Vic Remulla ang nanguna kasama ang liderato ng Philippine National Police, PAGCOR, PAOK, Bureau of Immigration, Securities and Exchange Commission at maging ang lokal na pamahalaan. Pinadlock at pinaskilan ng closure order notice ang bawat pinto ng dormitoryo at Pogo gaming areas na pagmamay-ari ng First Orient International Venture Corporation. Mga ka-A to Z, kung mapapansin ninyo, para ng ghost town ang Pogo Hub dito sa Kawit, Cavite. Dahil ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, noong nakaraang buwan pa tinanggal ang kuryente sa mga establishment dito para nang sa gayon ay hindi na makapag-operate pa ang mga Pogo Hub. Sa self-sustaining community, may restaurant, may beauty parlor, may KTV, may grocery. So, ayan nung peak niya, may mga 30,000 na tao dito. Ngayon, zero. At least yung nag-aalaga na lang ang natitira dito. Actually, ito na lang po ang natitirang Pogo or offshore gaming hub sa buong Pilipinas. So, pag sa umagang ito na isinara na po natin ito, wala na pong hub ang natitira dito sa atin sa buong bansa. Dahil dito, aabot sa 12,000 mga Pogo workers sa Kawit ang nawalan ng trabaho. Sa kabuuan, mahigit 40,000 na ang displaced workers dahil sa total Pogo ban alinsunod sa direktiba ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Pero pagtitiyak ng DILG, may job fair naman na inihanda ang DOLE para sa mga nawalan. Ang DOLE ang DTI ay gumawa ng job fair para sa kanila. Para sa may mapunta sila ibang mga trabaho. Kasi may shortage rin tayo ng workers sa mga call center. So pwede sila ma-absorb talaga ron. Sa kabila nito, inamin naman ni Remulla na dati nilang pagmamay-ari ang Island Cove pero ibinenta na ito ng kanilang pamilya noong taong 2017 pa. So nag-transfer ownership lang ng shares ng First Orient. Yes, my father did. Yes. And we all signed, kaming 7 magkakapatid, we all signed off around that time. Giit pa ng kalihim, wala na nilang kinalaman ang mga Remulla sa Pogo operations nito. We lease the properties, the offices, the dormitories to legal IGL licensee holders. Matatanda ang ipinangako ni Remulla ang pagbisita sa naturang establishmento bago siya maupo bilang kalihim kapalit ni former Interior Secretary Benjamin Abeles Jr. Matapos ang pagpapasara, target ng otoridad na tugisin ang mga tinatawag na mushroom Pogo hubs na nagtatago sa mga hotel pagsapit ng 2025. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy.